Guys, mag-update lamang po tayo dun sa isang kababayan natin na nawawala dyan sa Riyadh. 6 na buwan nang hindi makontak si kababayan ng kanyang pamilya, so humingi na sila ng tulong sa social media. Sa lahat po ng mga nag-share ng video, maraming salamat po. Dahil sa video na ginawa natin is natunton at nalaman natin kung asaan si kababayan. Wala naman pong nangyaring masama sa kanya. Maayos naman ang kalagayan niya. Ang problema lang is wala siyang cellphone, wala siyang kahit ano, kaya hindi siya makakontak sa kanyang pamilya. Yung mga nag-iisip na sumama sa itik, sumama sa ibang lalaki, wag yun na pong dagdagan ng stress ang kanyang pamilya. Wag po tayong mag-isip ng kung ano-ano sa isang tao na hindi naman po natin kilala. Sabihin po natin na karamihan sa mga OFW na nawawala is sumasama sa ibang lahi. Pero wag naman po nating isipin lahat na pare-pareho yung ginagawa nila. Kasi masama po yung humusga sa isang tao, lalong-lalo na pag hindi mo po kilala. Magpasalamat na lang po tayo na nasa maayos na kalagayan si kababayan, walang masamang nangyari sa kanya, kasi pag ganito na nananawagan na sila sa social media, yung ibang OFW na nawawala, bangkay nang natatagpuan. Magpasalamat po tayo sa Diyos at maayos naman ang kalagayan. Gusto ko rin pong pasalamatan ang pamilya ni Miss Ronnie Domingiano kasi nagtiwala siya sa atin para gumawa ng isang video para manawagan sa social media. Hindi naman tayo nabigo at natuntun po natin kung asaan si Miss Ronalyn. Sa ngayon po, meron na namang isang kababayan natin na nasa Riyadh. Kumakalat ngayon na nawawala daw 1 taon na. Pag ganitong nawawala po ang inyong kapamilya at isa siyang OFW, pumunta po kayo agad sa OWA. Dalhin po ang copy ng kanyang mga dokumento na ginamit na umalis ng bansang Pilipinas. Mag-report po kayo agad doon para ma-forward nila sa Embahada ng Pilipinas. Sa ngayon, napakadaming humihingi ng tulong sa social media. Pag nag-scroll ka, mayroong umalis sa bahay ng kanyang amo, tumakas, nanawagan, humingi ng tulong, mga overwork, sinasaktan. Hindi po namin alam kung sino ang uunahin namin. Maraming din nagreklamo na yung mga kontrata nila is hindi nasunod. Dapat yung mga agency ipaliwanag nyo po na yung mga kontrata nila na pinipirmahan sa inyo pagdating sa Saudi Arabia, hindi po talaga yan nasusunod. Pagdating mo kasi sa Saudi Arabia, yung 2 taon na pinirmahan mong kontrata sa Pilipinas, pagdating doon, meron ka pang ibang kontrata. May binibigay na silang kiwa contract na kahit hindi ka nag-accept, yung kontrata mo automatic na nare-renew ng 3 taon or kaya 5 taon. So ngayon, syempre, bilang isang OFW, bakit mo gustuhin mag-stay ng ganong taon sa isang company kung ayaw mo na? Diba? Paano nila ilalaban ito? Kahit hindi sila nag-accept, nagkaroon sila ng ganitong kontrata. So nag-report sila sa Ministry of Justice, pati sa Polo nag-report sila. Ang sabi lang sa kanila, kiwa daw ang masusunod. Paano masusunod ang kiwa kung hindi naman nila in-accept ito? Kasi bago mag-notif ang kiwa sa inyo, kailangan nyo itong i-accept kung pumapayag ba kayong i-renew yung kontrata nyo ng ganitong taon. Siyempre, ayaw mo namang manatili sa isang company na sobrang tagal, lalo na pag hindi maganda yung patakaran nila, di ba? So, nakakalungkot lang yung mga ganito na pagdating sa Saudi Arabia, wala na tayong karapatang magreklamo. Kaya dapat yung mga agency, paliwanag nyo sa mga aplikante nyo, sabihin nyo na itong kontrata na to is hindi ito nasusunod pagdating doon. Ang tanong, may mag-a-apply ba kaya sa inyo pag ganun ang sinabi nyo? Pero kahit napakadami nagreklamo, hindi nasusunod ang kontrata, hindi pinapasweldo, pangit ang ugali ng amo, marami pa rin umaalis ng bansang Pilipinas. Hindi naman kasi lahat pare-pareho ang nararanasan. Yung iba maganda yung sitwasyon, yung iba naman hindi. Sa mga nagtatanong naman po kung ano ang requirements sa pagkuha ng OEC. So, kailangan po natin dyan ng verified contract. Bago po kayo magbakasyon, ipa-verify nyo na po ang inyong kontrata sa Polo. Magpa-appointment po kayo. Pangalawa, re-entry visa. Pangatlo, plane ticket. So, pag kompleto na po yan, makakuha na po kayo ng OEC sa DMW. Pag first time mo lang magbakasyon, sa DMW ka, kumuha ng OEC. Pag pabalik-balik ka naman na nagbakasyon at babalik ka sa dati mong amo, pwede ka na pong kumuha online. Pero paalala ko lamang po sa lahat ng mga domestic worker or yung mga household worker, yung mga kasambahay po.
kahit babalik po kayo sa dati nyong mga amo, kailangan nyo pa rin kumuha ng OEC sa DMW. Hindi po kayo makakuha sa online. Yung sa online po, sa tinatawag na OEC exemption, ay para lamang po sa mga skilled worker. So, yun lamang po ang update natin ngayon. Kung may mga katanungan po kayo, pwede naman po kayo mag-comment down below. Pasensya na po kayo. Sa mga nagme-message naman po at hindi ko nababasa, pasensya na po kayo. Ako nga po pala ang lingkod, Joancy Fernandez po, isang OFW advocate.